maging legal lahat na nasa kasulatan para po talaga mabigyan ng pangalan at saka ng karapatan ng isang anak. Paano kung dumating yung punto, wala na ako? Lilingunin pa ba siya ni Manny? Lilingunin pa ba siya ng kung sino? Sa kabila ng napakaraming blessings na tinatamasa ngayon ni Eman Bacosa Pacquiao, ay hindi pa rin nawawala ang mga komento ng ilang netizens na tila mayroon umanong mga pagkukulang pa rin si Manny Pacquiao. May ilang nagsasabi na wala rin suportang ibinibigay at tila hindi raw nararanasan ni Eman ang tunay na pag-aaruga ng isang ama. Ngunit agad namang sumagot ang mga malalapit na kaibigan at kasamahan ni Manny at Chinky Pacquiao at mariin nilang itinanggi ang mga paratang na ito. Ayon sa kanila, patuloy at sapat ang suportang ibinibigay kay Eman, hindi lamang ipinapakita sa social media at hindi rin kailangang ipangalandakan ito sa publiko. Sa aking palagay, feeling ko hindi naman talaga pinapabayaan ni Manny Pacquiao si Eman. Yung pagtulong niya, yung pagsuporta niya sa kanyang anak, sa tingin ko ginagawa niya yun privately at hindi niya siguro kailangan nang ipangalandakan ito sa publiko. Hi everyone! If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang konsepto sa family law. Ano ba talaga ang support at ano naman ang tinatawag nating support in arrears? Mahalagang maintindihan natin ito upang malaman mo kung ano ang inyong mga karapatan, lalong-lalo na sa mga illegitimate or non-marital children o yung mga magulang na nasa ganitong sitwasyon at nahihirapan na makuha ang suporta na dapat ay ibinibigay sa kanilang anak. Lahat ng ito ay lilinawin natin mismo ayon sa batas. Unang-una, sa usapin natin ngayon, sino ba ang may karapatan na makatanggap ng support? Ayon sa batas, ang lahat ng anak, legitimate man o illegitimate, ay may karapatan sa support mula sa kanilang mga magulang. Walang pinagkaiba ang karapatan ng legitimate at illegitimate child pagdating sa support. Pero may mahalagang requirement patungkol sa support ng ama sa isang illegitimate or non-marital child. Kapag ang bata ay illegitimate or non-marital child, bago pa man makapag-demand ng support, kailangang malinaw muna ang paternity and filiation. Ibig sabihin, kinikilala ba siya ng kanyang ama bilang isang anak? May birth certificate ba, acknowledgement o ebidensya na nagpapatunay na siya nga ang ama ng batang ito? At kung hindi malinaw, questionable at dinidinay ng ama ang bata na hindi niya ito anak, ay hindi basta-bastang makakakuha ng support. Kailangan muna itong dumaan sa tamang proseso. Ano ba ang sinasabi ng batas patungkol sa support? Ito ay nakasaad sa Article 194 of the Family Code of the Philippines. Ang support ay tumutukoy sa lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng isang tao para siya ay mabuhay ng maayos. Kasama dito ang pagkain, tirahan, damit, gamot at pagpapagamot, edukasyon, pamasahe o transportation. Ang lahat ng ito ay ibinibigay ayon sa kakayahang pinansyal ng pamilya o ng nagbibigay ng suporta. Kasama sa edukasyon ang pag-aaral o training ng isang tao para sa isang propesyon, hanap buhay o bokasyon at maaaring magpatuloy kahit lampas na siya sa 18 anyos basta't nangangailangan pa ng suporta. Ang transportation naman ay hindi lang simpleng pamasahe. Saklaw nito ang gastos sa pagpasok at pag-uwi mula sa eskwelahan at pati na rin ang pamasahe papunta at pauwi sa trabaho kung ito ay bahagi ng kanyang pangangailangan. Dahil malawak ang definisyon ng support sa Family Code kasama ang basic needs, education at transportation, at dahil ito ay nakabatay sa kakayahang pinansyal ng pamilya, walang iisang fixed na halaga ang support. Ibig sabihin, ang support ay ina-adjust o tinutugma batay sa dalawang bagay, pangangailangan ng tumatanggap ng support at kakayahang pinansyal
ng nagbibigay ng support o ng pamilya. Ito ang standard na sinusunod sa batas ayon sa Family Code. Ayon sa batas, sino ba ang obligadong magbigay ng support? Iyan ay nakasaad sa Article 105 of the Family Code of the Philippines. Ayon sa batas, ang mga sumusunod ay may obligasyon na magbigay ng support sa isa't isa, alinsunod sa lawak ng support na itinakda ng batas. Una, mag-asawa, may obligasyon na mag-asawa na suportahan ng isa't isa. Pangalawa, mga magulang, lolo't lola at mga anak at apo, legitimate. Ang legitimate ascendants at descendants ay may obligasyon sa isa't isa. Pangatlo, mga magulang at kanilang legitimate na anak, pati ang legitimate at illegitimate na anak ng kanilang mga anak. Ibig sabihin, may obligasyon ang mga magulang sa anak at ang anak sa magulang. Pang-apat, mga magulang at kanilang illegitimate na anak, pati ang legitimate at illegitimate na anak ng kanilang mga anak. Kahit illegitimate ang anak, may karapatan pa rin siya sa support mula sa magulang. At ang panglima, mga legitimate na magkakapatid, buo man o kalahating dugo, full blood o half blood. May obligasyon din ang magkakapatid na magbigay ng support sa isa't isa. Masakit man tanggapin, pero ang realidad ay napakarami pa ring mga bata ang hindi nakakatanggap ng tunay at sapat na suporta. Lalong-lalo na ang mga illegitimate or non-marital children. Pero ang tanong ng marami, paano kung matagal nang hindi na nagbibigay ng suporta ang ama? Ilang taon na ang nakalipas. Ano ang support in arrears? Support in arrears is unpaid support for the past periods and is generally recoverable only from the date of judicial or extrajudicial demand, not automatically from birth. Ang support in arrears ay tumutukoy sa mga suportang hindi nabayaran sa mga nagdaang panahon. Mahalagang linawin natin ito. Hindi automatic ang support in arrears. Hindi automatic na pwede mong singilin ang support magmula pa noong ipinanganak ang bata. Again, in general, ang support in arrears ay maaari lamang singilin simula sa petsa ng judicial demand kapag nagsampa na ng kaso sa korte o extrajudicial demand, paghingi ng suporta na labas sa saklaw ng korte o walang kasong isinampa. Unang halimbawa, walang binigay na demand at walang kaso. Kunyari ipinanganak ang bata noong 2015, hindi nagbigay ng suporta ang ama mula 2015 hanggang 2023. Noong 2024 lang nagpadala ng unang written demand ang ina. Ang tanong, pwede bang singilin ng ama ng support mula 2015? Ang sagot ay hindi. Sa ilalim ng batas, ang support in arrears ay magsisimula lamang sa petsa ng demand, hindi mula sa kapanganakan ng bata. Pwede lamang singilin ng support, sa example na ito, simula 2024 pataas, hindi ang mga nakaraang taon. Pangalawang halimbawa, merong demand pero walang kaso. Ang senaryo ay, noong January 2022, nagpadala ang ina ng formal demand letter sa ama para sa support. Hindi pa rin nagbigay ang ama hanggang 2024. Ang tanong, pwede bang singilin ang support mula sa 2022? Ang sagot ay oo, dahil merong extrajudicial demand. Pwedeng singilin ang support in arrears simula January 2022. To emphasize, the key doctrine on retroactivity is that while the obligation is demandable upon need, it becomes payable only from judicial or extrajudicial demand. Ibig sabihin, kahit kailangan na ng bata ang suporta, hindi ito maaaring singilin kung walang demand na ibinibigay. Maaaring sa korte o kahit sa pamamagitan ng sulat o formal or kahit informal demand. Pag-usapan natin ang mga mahahalagang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa support. Ayon sa Korte Suprema, upang masingil at ma-enforce ang support, kailangan muna itong i-demand. Ito ang dahilan kung bakit hindi automatic ang support in arrears. Sa madaling sabi, kailangang hingin muna ang support at patunayan muna ang karapatan dito bago ito pwedeng singilin. Hindi pwedeng basta ipagpalagay na, kailangan na kasi ng bata so may utang na agad na kailangang bayaran ng ama. Again, hindi automatic ang support.
kailangan muna itong i-demand. Ang demand ay hindi kailangang may abogado na agad o demand letter na formal. Kahit pakiusap, kahit request, kahit pahayag na kailangan na ng bata ang suporta, pwede na itong ituring na valid demand, lalong-lalo na kung urgent ang sitwasyon. Ang karapatan ng bata na tumanggap ng support ay hindi pwedeng i-waive, hindi pwedeng isuko o ipagkasundo, hindi nawawala kahit may dating kaso o kasunduan, lalo na pagdating sa future support, dahil hindi ito pwedeng i-compromise o ipamigay. Ano ba ang rasyonale ng support in arrears according to Supreme Court? Ang rasyonale rito ay hindi basta ipinagpapalagay na kailangan ang support. Ayon sa batas, kailangang ipahayag o i-demand ang pangangailangan at patunayan ang karapatan bago puwersahin ang pagbabayad para sa nakaraang panahon. Pero dahil ang demand ay pwedeng informal, pakiusap o request, at pwedeng gawin ng magulang o guardian para sa bata, maaaring mas maaga magsimula ang support in arrears kung may ebidensya na nagkaroon ng earlier demand na hindi sinunod. Sana po ay meron kayong natutunan sa episode na ito, at para po sa mga taong nasa ganitong sitwasyon ngayon, sana po ay magsilbing gabay po ito sa inyong mga legal na karapatan. Sana ay wala ng mga batang napag-iiwanan. Legitimate na anak man o illegitimate, lahat po sila ay nararapat na makatanggap ng suporta. At sa mga bata po na nakakaranas ng hirap dahil sa sitwasyon na hindi naman nila ginusto, nawa po ay umusbong po ang inyong buhay, magkaroon kayo ng magandang future katulad ni Eman Bacosa Pacquiao. Na kahit hindi man naging madali ang simula, ay mayroon tayong pagkakataon, mayroon kang pagkakataon na maiangat ang iyong pamumuhay. Maraming salamat po sa iyong panonood at suporta, at hanggang dito na lang muna. God bless everyone. See you on the next episode.